Maraming salamat po sa lahat and welcome po kayo. And, may bago tayong worship leader. Bali, actually, anak siya ng pastor. So, sa church nila yun, mapugos good sila na mag-worship leader. Baptist man ang papa nila. Sa alam, kabaluman mo ana ng Baptist, no? Ang papa na ang magwali, siya pa mag-gitara. Mga pioneering church ba? O, ang anak, dili ka kadili. Ikaw gid worship leader gid. Bisan maulawon pa ka, worship leader ka. Kaya ana man gyud. Oh, ganyan na talaga. So now, padayon lang nako yung ato ang theme ngayon. Okay, I'll read this verse and tingnan natin saan tayo pupunta. Okay. 1 Corinthians 15:10. But by the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Let's pray. God, may this ancient truth maging bago sa buhay namin. Itong lumang-lumang katotohanan, magrema sa puso namin and kumilos ka ngayong araw. Salamat po sa iyong mensahe. In Jesus' name. Amen. Okay, may sinabi dito, ang sabi is by the grace of God, I am what I am, sabi ni Paul. Tingnan natin yung grace. Medyo abuse yung word na grace ngayon eh. Pero aralin muna natin yung grace, then we will see kung saan tayo pupunta. Ang grace sa Hebrew is kesed. Ang sabi sa Hebrew, kesed or tsanan. Ang ibig sabihin nun, unmerited favor. Ibig sabihin, hindi mo pinaghirapan, binigay sa'yo. In layman's term, in Tagalog, regalo. Sa Bisaya, regalo gihapon. Regalo gihapon. Gasa. Okay. Hatag na siya, libre. Dili mo binayaran. Kasi kung binayaran mo, hindi siya regalo. Now, sa Greek, ang tawag dyan is charis. Kaya kung makita nyo, charis, yung charis na pangalan, ang ibig sabihin nun, grace. Kung meron ko yung kilala ang pangalan niya, charis, ibig sabihin nun, grace. Ang ibig sabihin naman sa Hebrew nun is favor, freely given, extended, kumbaga hindi sa'yo, in-extend lang sa'yo, always leaning forward. Meron siyang bagong meaning. Ibig sabihin yung grace padayon. Okay? Padulong, padayon. And sa Aramaic, ito naman yung salita ng Panginoong Jesus, taibuta, ang sabi nila. Ang ibig sabihin nun pa rin, favor or goodness of the Lord and sign of recognition. Medyo mahirap intindihin yung sign of recognition. Ang grace is sign of recognition. Let's talk about this mysterious word. Ang grace today, in-abuse na ng mga tao. I-abuse na. Merong ibang, ginawali na lang nila, puro grace na. Ang akala nila, ang center ng mundo is grace lahat. Ang hindi naiintindihan ng iba, ang grace is under sa love of God. Hindi pwede magkaroon ng grace kung walang love ng Diyos. Ang iba, puro grace, 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 grace. Yes, I understand. Pero, nasan yung love? Nasan yung justice? Nasan yung peace? And lahat yon about God and from God. Pero ang grace today, merong ibang tao, ginamit na kanila pagkapirahan yung grace eh. So, ganyan na lang. Pero ang totoo, ang grace is the center of our faith. Kung walang grace, hindi tayo Christian. Ang ibang religion, walang grace. Ang ibang religion, dapat bayaran mo, maghalad ka, kailangan mo gumawa ng mga offering na talagang pinakamagandang offering para mahalin ka ng Diyos. Center of Christianity, baliktad. Ang Diyos ang naghalad para sa atua. Para tayo maligtas. Siya ang nagbigay para tayo maligtas. Sa ibang religion, kailangan mong paghirapan. Sa ating religion, si Jesus ang naghirap para sa atin. Ang sabi ng ibang religion, ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. And hindi ako against dyan. Okay yan, may mga tao talaga na kanilang binigay ang buhay na sa Diyos. Pero sa Christianity, si Jesus ang nagbigay ng buhay niya para sa atin. That is grace. Yun ang lami sa grace. Now, aralin natin ng word na mercy. Sa Tagalog, wapo ng mercy, habag. Habag. Sa Bisaya, ano ng mercy? Kaluoy. Okay? Okay. Gwapo rin. Kaluoy. Ang habag is this. Guilty ka, parurusahan ka, pero kinahabagan ka, hindi ka pinarusahan. Okay? Gikaluyan ka. So, ang tawag dyan, gikaluyan ka or kinahabagan ka. Yan ang mercy. Ang mercy, deserving na ibigay sa iyo pero hindi ibinigay sa iyo kasi nga kinahabagan ka or gikaluyan ka. So, ang grace naman is this. Ang grace naman is biyaya. Okay? Ang grace is free, unmerited, bigay ng Diyos. Hindi mo dapat paghirapan, ang dapat mo lang gawin, tanggapin mo siya. Ang tawag doon,
nabiyayaan ka. Hindi ka deserving, merong mas magaling sa'yo, pero binigyan ka kasi nabiyayaan ka. Nung unang panahon, kung nanonood kayo ng Game of Thrones, ang tawag nila sa hari or sa mga royalty, Your Grace. Bakit? Your Grace. Kung nanonood kayo ng mga luma, Your Grace. Ang ibig sabihin nun, ang buhay nila is hawak ng hari. Pagka hindi ka trip ng hari, papupugutan ka ng ulo anytime. Kaya ang tawag nila, Your Grace. Sabi, bigay niya yung buhay. Kumbaga, pag sinabi ng hari, paalisin yan dito sa kingdom, vanished ka, paalisin ka, hindi ka na deserving pumasok sa kingdom, and we all know, kapag wala ka sa loob ng kingdom, pwede ka mamatay sa labas. Dahil maraming mga barbaro or barbarians dun sa labas. Okay? Kaya your grace, dahil sa yung grace, biyaya, nandito ako sa loob. Kaya yun ang tawag nila, your grace. Now, merong isang paborito ako, grace and nature. Okay? Yung nature, ano yung nature? Ano yung natural? And yung nature is natural. Yung grace hindi natural. Ang nature is this. Ang pogi, ang maganda, ang magaling, nasa taas. Tama? Okay? Sa PBB, tingnan niyo sa PBB ha, gusto niyo pumasok ng PBB, ganito yan. Kailangan pinaka-pogi ka, pinakamaganda ka, pinakamagaling ka, pinaka-talented ka, pinaka-nakakatawa kahit na pinaka-pangit ka pa. Pero basta nandun yung lahat ng pinakamagaling, pinakamaganda, pinakamatalino, pinaka-pogi, pinaka-nakakatawa, kahit medyo pangit, okay lang kasi nakakatawa. Yun ang norm sa mundo. Sa politika, ganun din. Kung sino yung pinaka-popular, siya ang pwedeng manalo. Lahat ng pinaka. So, yung pinakamalakas magbayad, pwede rin manalo. Basta pinaka ka. Ang grace baliktad. Pwedeng kahit hindi ka pinaka, makakatanggap ka ng grace. Ang natural, yun ang normal. Ang nature, yun ang normal. Hindi nakakagulat kasi normal. Hindi nakakagulat na pinakamatalino ka, magiging first honor ka. Tama? Kasi hindi naman pwede na hindi ka pinakamatalino, pero ma-first honor ka. Ang first honor, yun ang pinakamatalino. Yun ang sinasabi ng mundo. Nandito si ma'am, teacher yan. So yung pinakamagaling, pinakamaraming sagot na maganda, pinakamataas ang grades, yung konti lang ang absent, pinakamagaling. Imposible naman na ikaw ang pinakamaraming absent, first honor ka. Kasi nga, ang normal, ganun. Ang normal, lahat ng pinaka, sila ang nasa taas. Meron akong babasahin sa inyo, galing sa paborito ko na movie. Yung The Tree of Life ni Terence Malick. The nuns or ang madre taught us that there are two ways through life, nature and grace. You have to choose which one you will follow. Grace doesn't please itself, accept being slighted, forgotten, disliked, accepts insult and injuries. Nature only wants to please itself. Focus tayo sa nature. Ang nature daw, get others to please it. Likes to lord over them, to have its own way. It finds reason to be unhappy when all the world is shining around it, when love is smiling through all things. They taught us that no one loves the way of grace, even comes to bad end. Ang nature is this, capricioso ang nature. Hindi ko alam ang Bisaya. I like the word capricioso. Ang nature is capricioso. Kung anong gusto niya, gagawin niya. Example, dito sa bahay nyo, maraming halaman. Ayaw hilabdi ang halaman. Try daw. Ayaw hilabdi. 1 taon, no katuig, kung sa'yo mahitabo. Okay? Sagbot na tanan, puno na yung balay, basig ikaw na yung balay. Okay? Nga naman, kasi ana ang nature, ang gusto niya, ang mahitabo. Ang gusto niya. Okay? Yan ang nature. Tapos ang nature, kahit ayaw mo ha, okay, sige, trim. Okay na, no? Hindi mo alam sa ilalim, ginakalot na. Ang ending, niangat na lagi ng tiles. Nga naman, nature man siya. Nga naman, asa siya mo adto. Mukha nag-yun sa ilalim kasi that is nature. And ang sinasabi ko sa inyo, ang normal sa mundo, ang nature. Ang hindi normal, ang grasya sa Ginoo. Kasi, yung kagaya sabi natin kanina, yung pinakamatalino sa school, first honor. And ang grasya sa Ginoo, alam niyo kung ano? Yung 75 ang grade, naging presidente. Hindi yun deserving. Kasi ang deserving pa, si Jesus Dureza. Si Jesus Dureza ang pinakamagaling, ang pinakamatalino sa klase nila, pero sino naging presidente? Yung hindi magaling. Kasi nga, grasya lang nasa Ginoo. Kung hindi pa ka naggrasyahan, ano makaadto bang kadiha? Okay? Hindi man ka deserving.
Asan na yung mga bata na wala man? I need one. Yung medyo patanon. Si Dominic. Dominic, assist Dominic. Doms, dito ka lang. Tindog lang ka diha. Okay? Meron akong paborito na movie. Ewan ko kung napanood niyo yung 8 Mile. Yung 8 Mile, ginawa na ng pangalan nung banda nung kakilala ko eh. Nung banda man ang lapipo sa una, 8 Mile. Oh, ginawa na nila, family friend man natin, no? Ginawa na nilang pangalan yung 8 Mile. Paborito ko yun na banda. Sa last part ng 8 Mile, meron din na tawag doon noon na rap battle. Pero ngayong panahon, tawag doon is flip top. Flip top. Nung unang panahon, tawag doon rap battle. Ang gagawin mo sa rap battle is you will destroy your opponent using your words. Gamit ang salita. Gubaonin mo ang iyang pagkatao gamit ang salita. Okay, hindi maka ma-offend, no? Inaanak konti ka, no? Okay, ganito ang rap battle. Si Eminem, si Eminem, last na. Itong tao na to dito sa story, pobre siya, ang nanay niya, nasa trailer lang sila nakatira, tapos di siya nakapatapos ng pag-aaral, tapos ano na talaga. Pero last na, championship na, battle. Ang kalaban niya is magaling. Okay? One of the best. Former champion maybe. Ngayon, si Eminem, ganito dapat ang rap battle. You will destroy your opponent using your words. Okay, alam mo Dominic, tingin mo, ang gwapo mo, pero hindi ka matangkad. Yun ang problema sa'yo. Ang pakiramdam mo, ang galing-galing mo, pero yun nga, pag kinulang ka ng height, kulang ka talaga. Okay? Kahit gaano ka pa kapogi, kahit gaano ka pa kagaling, kung hindi mo matataas ang height mo, hindi ka pa rin tataas. Okay, kita nyo? Pero yun ang rap battle. Ganon. Now, Eminem. Pwede ka na po. Salamat po. Okay, now, this one, yung bida natin. Ang sabi niya ganito. Harap na sila nung kalaban niya. Alam mo sabi niya? He owns his failures. He owns his fault. Yung mga weaknesses niya, yung mga kakulangan niya, inangkin niya. Sabi niya, yes, you are right. Mahirap lang ako. Yes, you are right. Nakatira kami sa trailer truck. Yes, you are right. Ang nanay ko, paiba-iba lang ng boyfriend. Yes, you are right. Di ako nakatapos ng pag-aaral. Yes, you are right. Hindi ako deserving dito. Yes, you are right. Yes, you are right. Yes, you are right. Alam niyo ang ginawa niya? Inangkin niya ngayon yung lahat ng kahinaan niya and failure sa buhay niya and yung hindi niya pwedeng maabot, wala nang kayang sabihin yung kalaban niya. When you own kung ano ka, you will meet grace there. Sasabihin sa iyo ng grace, you are okay. Alam mo yung nangyari? Nanalo si Eminem sa battle. Lahat ng tao, ang tao man ang nagde-decide. Ang tawag nila doon, mic drop. Enough. Hindi nakapagsalita yung kalaban niya. How can you destroy somebody if that somebody accepts who he is? Paano mo sisirain yung isang tao na alam niya na matagal na akong sira? I'm okay. Kung tinatago mong mabuti na medyo mahina ka sa English, so mahihiya ka mag-English. Pero kung hindi mo tinatago mahina ka sa English, kahit mag-English karabaw ka pa, okay lang. And yung mga Amerikano, wala silang paki. Pilipino lang naman ang maarte. Pilipino lang naman ang maarte. Okay, meron akong testimony. Accepting who you are. Nag-aral ako sa seminary, sa Asia Pacific Theological Seminary sa Baguio. And one summer, kailangan ko nang magbayad. Ang bill ko is $2,000 US. 60 pa ang dollars noon, it means 120,000 pesos. Di ba? So ngayon, gumawa ako ng pinakamagandang promissory letter. Pinakamaayos yun. Yung talaga gicompose yun na ako. Na, hi, I am this, and then I'm from Davao City, and please allow me to go home, and I will pay you. I know this. Name drop ko na yung mga professor ko sa seminary na tingin ko, favorite nila ako. Name drop ko na lahat yan. $2,000 US. Ngayon, nag-ring na yung phone sa hallway. Hindi nagri-ring yung phone sa hallway. Never, sabi ng mga ano yan, parang may myth dyan na pag nag-ring yan, may hinahanap lang na tao. And yung hinahanap na tao, need magbayad sa office. Nag-ring. Tubag ko. Hello? Hello, good morning. We're looking for Mr. Achacoso. Speaking po, can you settle your bills dito sa office? Yun na. Ready na tayo, no? Meron tayong promissory note. And ang opisina is mga 200 steps. Maybe 250 steps. Araw-araw ko yan gina-jogging sa Baguio para pawisan. Di ka papawisan. Mag-basketball ka, di ka pawisan. Kaya nasa bundok man kami.
Siguro lalakarin ko yan ng less than 10 minutes. Pero katong araw na to, siguro mga 45 minutes. One step at a time. Saan ako ni Lord, alam mo kung pambayad. One step at a time. Tapos nasa earphone ko sa una is yung kanta ni Stephen Curtis Chapman, More to This Life. Nag-loop na lang, nag-loop ba? Kanta, More to This Life. There is more to this life, more to this life. Akyat ako ngayon. Pagpasok ko ngayon, nandito na ang treasurer. Binigay ko sa treasurer, hi, good morning ma'am. Binigay ko sa treasurer yung note. Sabi niyo, what's this? Ay ko, my promissory note po. Binalik niya sa akin. Binigay ko na naman. Binalik niya na naman sa akin. Binigay. Siguro mga 3 beses. Kung i-rewind yun, makatawa siguro ko sa anong gibalik-balik man. Gwapo pang TikTok ba? Balik-balik. Tapos sabi niya, what's this? Muring napikon na ba? Ko, ma'am, promissory note po kasi wala po akong pambayad ngayon. So, not necessary. That's the word. Not necessary. Verbatim. Naalala ko, yan talaga sinabi. Sabi niya, somebody anonymous paid your bills. So, hindi gihapon ko kato. Di ba? Basig sipyat ang atong English. Ihatag na ko, ma'am, pero meron akong promissory letter, ma'am. Not necessary. Binigyan ako ng 10,000 pesos. Ako, what's this, ma'am? Sabi niya, sukli. Alam niyo kung ano ang ibig sabihin ng faith? Alam niyo kung ibig sabihin ng faith? Ang faith is lumabas sa opisina ng treasurer na hindi ako huhulihin ng guard. That is faith. Na okay, I receive the grace. Now, ano yung faith, man? Isabuhay mo yung grace. Kailangan mo lumabas, dahan-dahan, baka hulihin ako ng guard. Baka nagkamali lang tong 10,000, baka sa ibang tao to, baka sabihin, Mr. Chacoso, can you come back? Meron tayong mistake dito. Paglabas ko, hindi ako inabol. Steve Harvey. Nung hindi ako inabol ng guard, nung hindi ako inabol ng guard, sabi ko na, maayo, nihimo ko ng promissory letter, pero not necessary. Grace is like that. Lahat ng ginagawa mo, not necessary. Because somebody paid the price. Somebody paid the price nung inangkin mo na you cannot pay. Nung sinabi ko sa sarili ko na I cannot pay. I cannot pay. Grace meet me in that situation na hindi ko kaya magbayad. Now, gumawa na naman ako ng panibagong letter. Alam niyo yung letter ginawa ko, nilagay ko sa bulletin board ng school. Sabi ko, to the anonymous donor who paid my tuition fee for this summer, may God bless you more. Until now, hindi ko alam kung sino yung nagbigay. And up until now, maraming testimony na na-bless sila dun sa note. Hindi sila yung nagbigay, pero na-bless sila. Somebody paid $2,000 So, yan ang grace. Kapag inangkin mo na meron kang kahinaan, grace will meet you there. Ayoko pahabain kasi gusto ko mag-stay sa atin yung story na yun. Okay, meron akong mga posted sa Facebook dati na mga sayings na sinulat ko. When you accept that you cannot do it, grace will meet you in that very moment. Grace will say, it is all right. You are accepted. Ganito yon. Ang ibig sabihin nun, know your worth. Alam mo dapat kung ano yung worth mo. Ang problema ng iba, ang worth nila yung damit. Kaya sila lagi bumibili ng magarang damit. Kasi gustong-gusto nila marinig sa ibang tao na, wow, ang ganda ng damit mo. Okay? Nakalimutan nila yung pagkatao nila, ang akala nila damit nila. So ikaw naman ngayon, bili ka ng bili ng magagarang damit. Kasi akala mo, yun ang worth mo. Tapos, uutang pa para makabili ng magarang damit kasi gusto niyang mapansin ng iba yung magandang damit niya. Nakalimutan niya, ang worth niya is si Jesus na matay para sa kanya, hindi yung damit. Meron namang iba, ang worth nila is lagi silang nakasmile. Ang ganda ng smile mo. Ang mga tao sabi, wow, ang ganda ng smile mo. Siya naman, smile ng smile. Ngayon, nandun na siya sa patay, nakasmile pa rin siya. Kasi gusto niya mapansin ng tao na yung ganda ng smile niya. Meron namang ibang tao, magaling kumanta. Kaya kahit dun sa party, nasayawan, gusto pa rin niyang kumanta. Kasi akala niya, yun ang worth niya. No, ang worth mo is mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit ano ka pa, kahit na ano pang itsura mo, mahal ka ng Diyos. Meron pa akong pinost. Grace is not about us. It is not about knowing that we are chosen. It is about knowing that whatever we do, who we are, failure or not, we are accepted. Grace
is acceptance. God accepts us kahit ano pa tayo. Okay? Now, God loves you as you are. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, God accepts you as you are. Kahit ano ka pa, kahit ano pang ginagawa mo, dahil binayaran na ng Diyos lahat para sa iyo. Grace paid the price. You are accepted. You are a recipient of this mysterious grace. Now, how can we apply this sa ating buhay? Isipin mo lang, tanongin mo sarili mo, paano ko ma-apply sa buhay ko? Pag dumating ka ngayon sa sitwasyon na tingin mo hindi mo na kaya, it's okay to give up. It's okay na magsabi na, Lord, di ko na kaya. Okay? Ikaw nang bahala. Mas matamis ang grace kapag ka inangkin mo na hindi mo na kaya. Pag inangkin mo na, kahit labanan ko to, talo pa rin ako, pero by the grace, sa biyaya ng Diyos, I can do it because grace paid the price. Paano natin i-apply sa buhay natin? Kagaya dun sa story ng 8 Mile. Accept who you are. Kapag in-accept mo kung sino ka, hindi na kayang sabihin ng ibang tao sa labas kung sino ka. Kasi alam mo naman kung sino ka. Mawawala na ng power yung words nila because ikaw mismo, alam mo kung sino ka and you know kung sino ka sa harapan ng Diyos. Merong kanta noon, whose report will you believe? Merong dalawang report. Report ng mundo at report ng Diyos. Whose report will you believe? Okay, pag sinabi ng mundo na you are failure, alam mo sabihin mo, yes I am, but by the grace of God, I am accepted. Pag sinabi ng mundo na, wala ka namang kwenta, yes, wala naman talaga akong kwenta, pero by the grace of God, I am accepted. And alam nyo, ang ginagamit ng Diyos, yung mga taong nag-accept kung sino sila. Hindi yung pinakamakiling, hindi yung pinakamaganda, hindi yung pinakapogi. Ang ginagamit ng Diyos, yung mga taong nag-accept kung ano sila dahil doon mag-glorify ang Diyos sa biyaya, makikita kung gaano kabuti ang Diyos. And may God bless us. Let us pray. Okay, God, salamat po. And may we say yes to your grace. May we see that hindi namin kaya, ikaw ang may kaya ng lahat, ikaw ang nagbibigay ng lahat. It's all about you. We are who we are because of your grace. Ikaw ang dahilan bakit kami nandito. Hindi kami number 1 sa mundo, pero number 1 kami sa puso mo. Dahil sa iyong grasya, dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong hangasa. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.